SONA po niya, nabanggit po niya na malapit na daw, or kakasuhan na daw po si Romualdez at may mga congressman na po na parang magsiserve na po na sila ng warrant po sa mga congressman na involved po sa flood control scandal. Di ba yan din yung sinabi niya last year, bago mag-December may makukulong na. So meron bang nakulong Wala. bago mag-Christmas? Wala. Lista lang. So wag niyo na i-expect na makulong yung dating speaker o mga members ng House of Representatives. Huwag niyong balik na lang tayo sa 20 pesos ang bigas. Yes. Diba? O hindi, balik tayo sa akin. Sa akin na lang. Dalawa lang ang hiningi ko eh. Nung pumayag ako na tumakbo, katandem niya bilang kanyang vice president. Yung isa doon, buwan pa lang hindi na niya sinunod. Wala pang 1 year. Isa lang yon. Related lang yon sa pakiusap ko sa kanya sa kailangan kong gawin gabi-gabi para sa aking mga anak kasi bata kayong mga anak ko. Wala siyang, hindi niya tinupad. Sige, sabihin na natin, no, personal yan eh. Pwede naman hindi to pa rin yan. Eh. Okay, fine. Doon tayo sa 20 ang bigas. Tinupad ba? Hindi. May makukulong before Christmas. Tinupad ba? Hindi. Wala. So bakit pa kayo naniniwala at nanonood ng SONA? Correct. And then, last year SONA po ni PBBM, nabanggit po niya yung mahiya naman kayo. And then according to him, he's the one na na-expose about sa corruption, especially po sa flood control scheme. And then sabi po niya, wala daw pong administrasyon ng mga nakaraan ang may nagawa tungkol dito. Siya lang daw po ang may mga napakulong and then may na-frozen na asset. Wala naman siya napakulong sa flood control scandal eh. At saka yung sinabi niya na mahiya naman kayo, it was a PR stunt na sinali nila yung linya na yon sa speech niya na nag-backfire. Dahil ang katotohanan naman kasi talaga, ghost projects yung flood control kung hindi man substandard, unfinished or substandard projects. No? So, sinasabi niya na lang yan ngayon na parang ako yung nagsabi ng mahiya naman kayo para mailayo niya yung sarili niya doon sa flood control scandal. Unfortunately, hindi niya pwedeng gawin na ilayo niya yung sarili niya doon sa korupsyon sa flood control scandal kasi siya yung pumirma ng budget. Yan yung inuulit-ulit ko na it is doon sa pag-file ng impeachment case sa kanya. Yun yung impeachable offense doon. Nagpumirma ka ng budget na alam mong madaming insertions. Na alam mong yung NEP mo hindi na siya yung lumabas na GAA. At kahit pa man na nakikita mo na merong anomalya doon, pinirmahan mo pa rin yung budget. Kaya hindi niya pwede ilayo yung sarili niya just by saying na ako yung presidente na nagsabi na mahiya naman kayo at ako yung presidente na nagpakulong dahil wala namang nakulong eh na walang nakulong na mga tao na tumanggap ng mga maleta na galing sa flood control scandal. Hindi ako nanood ng SONA like last year and wala akong planong basahin ang nilalaman ng SONA o kahit man ng summary dahil I truly believe it is a waste of time of the Filipino people. Alright mga kababayan, mag-reaction tayo dito no sa statement ni Vice President Sara Duterte patungkol nga po dito sa State of the Nation Address kahapon ni President Bongbong Marcos na hindi niya pinanood at wala siyang balak na panoorin ito dahil waste of time lamang daw po ito mga kababayan dahil yun nga yung mga sinasabi niya ay hindi naman daw po natutupad no at kahapon yung masasabi nating highlight doon sa kanyang SONA itong sinasabi niya na malapit na daw po no na makulong or itong patong-patong na kaso daw laban kay former House Speaker
Mayor Martin Romualdez ay malapit na daw mga kababayan, no? At sa aking opinion dito ay tama naman po yung sinasabi ni VP Sara Duterte kasi may mga precedent na po kasi, no. Noon pa yan nagsasabi na po siya na may makulong yung expose niya patungkol sa flood control na nahiya naman kayo, at until now mga kababayan ay wala naman po talagang nakulong na kaalyado nila, no, dito sa mga involved dito sa flood control. Sa dami-dami ng mga hearings po nila na ginawa ay ang daming mga pangalan ng mga nagsulputan, no, or lumalabas yung mga pangalan ng mga congressman at senador na hindi naman po niya pinakulong mga kababayan, no. So dito pa lang ay pwede nating i-judge na mga kababayan based po sa mga nangyayari ngayon o hanggang ngayon, kasi sinabi niya nung sunan niya mahiya naman kayo at may mananagot, may makukulong bago mag-Christmas, at dumating ang Christmas wala namang nakulong mga kababayan, maliban dito kay dating senador Bong Revilla na kasama nila doon sa alyansa, no, noong 2025 election na kasama nila sa partido nila. At bukod dyan, wala nang iba, no. Sumunod dito si Senator Jingoy Estrada na hindi naman nila kaalyado dahil medyo dumidikit ito kay VP Sara, itong si Senator Jingoy Estrada, at ayaw niya ng impeachment. At yun yung dahilan siguro bakit po nila pinakulong, no, dito si Senator Jingoy Estrada na may ginawa daw po patungkol dito or may kasalanan daw po dito or involved dito sa flood control corruption mga kababayan, no? At sumunod na senador na pinakulong nila ay si Senator Marcoleta na wala namang kinalaman sa flood control, at siya yung medyo talaga masabi nating maingay, no, critical dito sa flood control, na very eager po siyang imbestigahan ito at mapanagot itong mga involved sa mga flood control corruption na mga politiko at mga kasabwat nila sa gobyerno, no. Yung naunang senador na dalawa na sinasabing hinog na ang kaso, sila Senator Chis Escudero at si Senator Joel Villanueva ay nawala yung kanilang kaso mga kababayan, no? Wala nang balita. Iwan ko kung ito tuloy ba. Sabi ng ombudsman ay tuloy pa rin daw kahit bumaliktad na po sila, nasa grupo na po sila ni Gatchalian, pero tuloy pa rin po daw mga kababayan, sabi ng ombudsman. Pero bakit hanggang ngayon wala pang balita, no, itong ombudsman? At baliktad dito sa mga congressman mga kababayan, na sa dami-dami na mga involved dito sa flood control, sa mga nag-insert ng bilyon-bilyon, yung mga may mga kickback, sa dami ng mga pinangalan. Si Ping Lacson sinabi niya meron 67 daw ng mga congressman na mga contractors pa, no, mga grabe. Sila rin po yung may hawak ng proyektong ito, no, kung sa mga flood control. Pero hanggang ngayon wala namang balita, walang kaso mga kababayan na sinasabi nating nakulong na, no, maliban dito sa isang party list congressman na si Congressman Ang yata yun, no, na meron na pong graft case na nagpiyansa na nga po daw dito sa Sandigan Bayan dito sa kinaharap niyang kasong graft and corruption mga kababayan. Pero ito po ay billable naman, kaya nagpiyansa na po siya mga kababayan. So the rest, itong mga malaking mga congressman na mga contractors na binulgar dito ni Congressman Liveste, na itong si Congressman Edwin Garjola ng CWS Party List, kung hindi ako nagkakamali, ay malaking contractor daw po ito mga kababayan, no? Itong si Congressman Garjola, kaya po ay binabatikos or binabanatan ito ni Congressman Liveste din mga kababayan. So wala pa tayong nabalitaan na kinasuhan ito, no, mga kababayan. At doon pa sa iba pang mga congressman na mga tumanggap ng mga mali-malitang pera na pinangalanan ng mga ex-marines, at dito sa mga may kinalaman dito sa flood control mga kababayan, no, 67 congressman na contractors yun na binulgar ni Ping Lacson, pero wala naman siyang action dito na talagang eager siya na ipakulong, no, kagaya ng kanyang mga batikos dito kay Marcoleta, kay Tano ngayon, imbestigahan niya yung flood control sa Taguig, mga ganon. So talagang makikita natin, no, sa aking opinion na talagang one-sided sila mga kababayan, no. Full force sila dito sa kanilang pagbatikos kontra sa kanila, itong mga congressman, senator na mga talagang nagsalita, no, laban dito sa korupsyon sa flood control, no. Si Marcoleta nakakulong na mga kababayan dahil nga po doon sa pag-donate, no, pagtanggap ng donation doon sa nakarang eleksyon ng 75 million yata yon. At dito sa ibang mga congressman at senador naman na for sure yan maraming tumanggap dyan, na hindi lang po 75 million, no, mas malaki pa kaysa kaysa natanggap ni Senator Marcoleta, no. May mga balita na daan-daang milyon yung mga dinonate, no, ng mga oligarko at mga contractor din dito sa mga senador nung nakarang eleksyon. Pero wala namang investigation mga kababayan, hindi naman sila kinasuhan din ng ombudsman ng plunder, no. Talaga makikita natin na yung kanilang kinakasuhan, yung mga kalaban nila, itong mga maiingay sa flood control corruption mga kababayan, na lamang natanging yung gusto lang nilang mangyari ay mapanagot, no, itong mga involved dito sa flood control
control corruption. At agree po ako dito no kay VP Sara itong sinasabi ni PBBM kahapon na patong-patong na kaso laban kay former House Speaker Martin Romualdez no. Naniwala ako dito na pwede itong script lamang no or maaaring script lamang niya ito no para kunwari maniwala yung taong bayan na may ginagawa siya no. Pero at the end of the day, base sa kanyang mga actions na sinasabi noon, mga promises niya, wala namang natupad mga kababayan. Kaya hindi po ako naniwala na dito kay PBBM dito sa kanyang sinasabi na makukulong itong si Martin Romualdez na sinasabi ng ombudsman na kakasuhan ng malaking kaso daw no, the grandest case so far in the Philippine history. Pero nakakagulat dahil yung kinaso pala dito sa ombudsman ay for preliminary investigation pa lang mga kababayan. Hindi pa pala doon mismo sa Sandigan Bayan kinasuhan itong si former House Speaker Martin Romualdez. So dito pwede po siyang mag-reply ng kanyang counter affidavit dito or counter salaysay no kung bakit hindi siya karapat-dapat na kasuhan no. Pwede pa ditong mabaliktad ito mga kababayan. Pwedeng ma-dissolve, pwedeng mawala itong kaso na ito no kasi may pagkakataon pa siyang sumagot dito kasi for preliminary investigation pa lang pala ito mga kababayan. So malakas ang aking kutob dito na script lang yung sinasabi kahapon ni PBBM na makukulong na itong si former congressman or former House Speaker Martin Romualdez mga kababayan no dahil meron na nga po siyang statement doon na hindi po siya papayag na mag-isang makulong no. Mayroon po siyang ikakanta dito mga kababayan at for sure yan din po yung kinatakutan kung sino man yung ikakanta niya na pinaka-mastermind sa corruption na ito sa flood control mga kababayan. Kaya medyo nagdalawang isip din po siguro silang ituloy itong ipakulong itong si former House Speaker Martin Romualdez dahil damay-damay silang lahat dito mga kababayan. At for sure yan no, ayaw niyang papayag na siya lang mag-isang makulong. Meron siyang idadawit dito mga kababayan. At yan yung aking nakikitang rason bakit hindi nila itutuloy ito mga kababayan no. At sa tingin ko makukulong lang ito after 2 years no pagkatapos ng 2028 na wala na pong kapangyarihan itong si PBBM, hindi na presidente yung pinsan niya ni former House Speaker ay makukulong silang lahat dito mga kababayan no. Kung hindi sila si-alisan sa Pilipinas at for sure no talagang maraming makukulong diyan kapag hindi na po si President Bongbong Marcos ang presidente dahil sinabi na po ni VP Sara na hindi siya papayag na walang makulong at walang mapanagot dito sa flood control corruption at hindi lang po dapat makulong no para sa akin dapat mabawi lahat ng mga ninakaw nila mga pera na umabot na daw po ng more than trillion no 1.5 trillion yata yun mga kababayan no yung nawawalang pera sa kaban ng bayan dahil sa mga pagnanakaw nila. So dapat po nating mabawi iyan. Hindi lang po sapat na makulong sila at i-freeze yung kailang mga assets mga kababayan no. At sinabi nga po dito ni former congressman no nung rally sa iglesia na may balita po siya na di umano yung pera ni Martin Romualdez ay gumagalaw na daw po palabas ng Pilipinas mga kababayan. So yan po yung dapat bantayan at dapat mabawi po ni soon to be President Sara Duterte mga kababayan no. At bantayan niya po at dapat mabawi lahat ng mga pera na ninakaw nila mga kababayan dahil talaga sayang yung mga pera na iyan mga kababayan. Kung napunta lang yan sa tamang proyekto no na mapakinabangan ng mga taong bayan, kagaya nga po ng sinasabi natin noon pa itong healthcare system natin, yung mga walang pera na pampagamot doon sa mga mahihirap, yung mga kalsada doon sa mga malayong probinsya no na until na wala pang talagang daan na maayos no at kuryente. So sana itong mga pera na ito doon sana napunta mga kababayan, hindi dito sa mga ayuda dahil naniwala po tayo talaga na itong pamimigay ng ayuda nila ay nagsasayang lamang po sila ng budget dito no. Nagsasayang lang sila ng pera ng taong bayan dito no at marami nagsabi para ito sa mga tamad at hindi po ito pang matagalan mga kababayan no. Isang araw ubos na agad yan no itong binibigay nilang ayuda at pwede pang makurakot pa nila yan no mga kababayan no. At meron na nga pong balita patungkol dito yung bigas na 10 kilo pero naging 8 kilos na lang no, binawasan ng 2 kilo. So itong mga ayuda na ito ay hindi po masabi natin effective talaga no for long last na mga tulong dito sa mga Pilipino. Kaya para sa akin ay hindi ako pabor dito sa legasiya, masabi nating legasiya na po ito no ni President Bongbong Marcos itong mga pamimigay ng mga ayuda na ito no na isang araw lang wala na, ubos na mga kababayan. Mas gusto ko pa rin yung pangmatagalan na proyekto no kagaya ng build yung mga kalsada hindi naman nawawala yan after matapos no mga kababayan, maliban na lang dito kung substandard na isang iglap lang ay wasak na agad yung kalsada no. Dapat ay pulido yung paggawa para hindi agad-agad masira no. Lalo na marami
marami tayong mga lindol na mga naranasan nowadays, mga bagyo, mga landslide. Wag lang po yung kalikasan mismo yung gumawa, no? At dapat yun nga, hindi po substandard yung paggawa para matagal po siyang masira, no, mga kababayan. Kaya ano po masasabi niyo dito? Para sa akin, agree po ako dito sa statement ni VP Sara, no, na waste of time yung panonood ng SONA dahil unang-una sinungaling nga po itong si President Bongbong Marcos, no, na noong pas sinasabi niya may makulong na noong December or bago magpasko, pero tapos na ang Pasko, wala namang nakulong na mga kaalyado nilang mga congressman, yung mga senador, yung mga nakakulong, yung mga kalaban nila, yung mga kumukontra dito sa kanila dito sa flood control corruption ng mga maiingay. So ano po masasabi dito mga kababayan sa statement ni VP Sara patungkol sa SONA kahapon ni President Bongbong Marcos? Please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.